kaya mo. Gusto mo bang magsimula ng isang parlor business? Alamin kung paano sa Go Negosyo Startup. At kausapin natin si Miss Carla Lim Cauco, ang babae sa likod ng Philippine Transmarine Carriers. Isang magandang Sunday morning mga suki. Naku, marami po kami ibabahagi sa inyo ngayong araw na to, kaya tumutok lamang kayo dyan. Oras na para umahon sa kahirapan, kaya tara na at mag-go-negosyo na. Ako po si Gladys Reyes Someru. Ito ang mas pinalaki at mas pinaganda na numero 1 ninyong negosyo partner sa TV. Ang Go Negosyo, kaya mo! Thank you. Lahat naman tayo ay gustong maging presentable at maganda sa paningin ng mga tao. Kaya naman, nandiyan ang mga beauty parlors para ibigay ang serbisyong ito. Para sa mga gusto magtayo ng isang beauty parlor, alamin nga natin mula kay Kring Elenzano kung paano gawin ito dito sa Startup. Paramihan ng parami ang mga parlors. Pero sa mga gustong magnegosyo dyan, huwag na kayo mawawalan ng pag-asa. Dahil basta magandang location nyo at ang serbisyo, panigurado patok ang inyong negosyo. At andito kami para bigyan kayo ng startup tips para sa mga future parlor ninyo. Ako po si Kring Elenzano para sa Go Negosyo Startup. Ang pinakauna mong dapat gawin ay ang maghanap ng location na pagtatayuan ng parlor mo. Dapat kita to ng maraming tao at accessible kasi kung hindi ito madaling puntahan, di mawawala ng gana ang mga probable customers mo. Next, kung may location ka na, dapat siguraduhin mong malinis at odor-free ang parlor mo. Importante ang sanitation sa parlor. Ayaw mo naman magkaroon ng infection ng mga customer mo, di ba? Baka maikasira mo pa ito. So, dapat mag-ingat tayo sa bagay na yan. Sunod, kumuha ng kwalipikadong staff na may tamang training at kakayanan sa pag-aayos. Bukod sa produktong gagamitin, ang magaling na staff ang bala ng parlor mo. Dahil kapag hindi competent ang staff mo, panigurado ang customer mo hindi matutuwa sa kanyang look. At mawawalan ka ng customer. At mawawalan ka ng negosyo. Kaya paniguraduhin pumili ng mabuti. Para may diversity, mag-offer ng iba pang services tulad ng manicure, pedicure, facials, and massage. Makaka-attract din ito ng madami pang customers na hindi lang pagpapaayos at pagpapagupit ang habol. Dagdag points din yon! Ngayon, kausapin naman natin ang isa sa mga parlor owners sa Cubao tungkol sa kanyang negosyo at kung paano magtayo ng ganitong klaseng business. Maliit lang na kahit papano kung talagang desidido maghanap buhay ng ganitong hanap buhay, kinakailangan malakas ang loob kahit maliit lang, pwede mapagsimulan. Siguro mga 30,000 ganun, pangupa ng pwesto, pambili ng salamin, mga ibang bagay na para magsimula, mga upuan. Pagsisimula ng parlor, maraming bagay na kakailanganin tulad ng blower, clipper, suklay, mga gunting, at marami pang iba tulad kagaya ng poster na pwede pagpapilian ng mga gupit at iba't iba pa mga kulot, mga ganun, mga bagay para pagpilian ng mga customer. Hindi kasi pare-pareho tulad ng mga kinikita namin minsan, pag ordinaryong araw, minsan mababa, 1,000, ganun. Pag-araw naman ng linggo, yun ang medyo malakas-lakas. At mga siguro abutan natin ng mga 3,000, ganun ang kinikita ng bawat araw. Ang iba, yung ordinary day, 1,000, 2,000, ganun. Pero ang malakas, linggo. Ang malakas na kinikita talaga ng mga parlor, December, pasukan, ganyan, mga June, pasukan yan ng mga estudyante, marami nagpapagupit. Ayan, at syempre gumamit ng quality products. Yung subok na ng panahon para walang sabit sa customers, di ba? Finally, ihanda ang mga calling cards at iba pang contact info. Napakahalaga nito lalo na sa mga baguhang salon. Syempre, gusto mong ma-establish at makilala at mangyayari ito through word of mouth at pagre-rekomenda sa mga kaibigan. Syempre, dapat kunin nyo din yung kanilang mga numbers, diba? Tsaka mga email address para ma-update nyo sa inyong mga bagong servisyo. Ayan, alam nyo na kung paano magtayo ng parlor business, diba? Sana nakatulong ang mga tips na naibigay namin. Ito po si Kring Elenzano para sa Go Negosyo Startup. Maraming
salamat, gandang kring! Sa amin ng pagbabalik, ang isa na namang magandang business advice mula sa ating resident angelpreneurs. At mamaya po, makakapanayam na natin ang babae sa likod ng Philippine Transmarine Carriers. Sa pagbabalik lang yan ng Go Negosyo, kaya mo! Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-go negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! May location na po ako, kaso ayaw nung kausap kong franchisor kasi may malapit na po silang kliyente doon. Ano po mas maganda? Humanap ng bagong location o humanap ng bagong franchisor? Well, sa akin, kung naniniwala ka talaga doon sa franchisor, no? At yung franchisor may ibang, let's say, may franchisee na doon sa target site mo. Alamin mo kung ano yung nearest na area. Kasi ang karamihan ang franchising talaga meron kanya-kanyang area yan, no? Protected area. So, ang ginagawa nila ayaw nilang maglabanan ang kapwa franchisee. So, kung ikaw ay talagang convinced, no, na dun sa franchise na yon, kausapin mo yung franchisor at baka meron pa siyang maituro na ibang lugar. Normally, what I always advise to sa mga kumukuha ng franchise, wag lang yung isang site. Tatlo ang gawin yung piliin yung site, target sites. Now, isang sikreto dito sa sites, ito parating sinasabi sa akin, Butch, ang hirap maghanap ng sites. Hindi, ang sikreto dyan yung kung saan ka namamalagi, kung saan ka nakatira, o saan ka parati nagpupunta. Alam mo, medyo talasan mo lang yung paningin mo at makakakita ka na ng mga sites, no? So, don't zero in on one. Kasi, look at other places that are probably unserved area, no? For example, sa probinsya mo, tignan mo, baka ikaw gusto mo nang mag-migrate sa probinsya at may potential yung iyong franchise. Now, kung magpapalit-palit ka naman ng franchise dahil ayaw ng franchisor, siguraduhin mo na in love ka rin doon sa pangalawang franchise, no? Kasi ayoko yung magkakaroon ka ng guilt conscience, baga, na sasabihin mo, naku, sayang, dapat kinuha ko yon. Hindi. Kung talagang in love ka doon sa business ng franchise na yon, try to talk to the franchisor, and the franchisor, I'm sure, will give you alternative sites. Kayo ba ay maraming mangga sa bahay na sa sobrang dami, baka mabulok lamang ang mga ito? Bakit hindi kaya gumawa kayo ng dried mangoes? Oo nga, kasi mabenta naman ang ito ngayon, di ba? Alam nyo, pwedeng-pwede nyong gawin yan. Alam nyo ba kung saan? Sa DOST Technology Resource Center. Sila po ay nagkaroon ng training sa food preservation. Pwedeng-pwede niyo po silang kontakin. Ang DOST Technological Resource Center o TRC ay tawagan lamang po sa mga numero na nasa inyong screen. Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-go negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! KSA Magic Skin Whitening is open for dealership. For dealers, you may call 0922-867-2377 or 566-8029. Welcome back mga suki at Go Negosyo. Ako siguro naman ho, naratanan ninyo, di ba? Ang pagbabagong muka na inyong #1 negosyo partner on TV. At hindi lang po yan, dahil may nadagdag po sa ating tagline na Go Negosyo, kaya mo, tagumpay mula sa kahirapan. Naku, kaya po mapalad tayo dahil kasama natin ngayon si Mr. Joey Concepcion para ipaliwanag sa atin
ang mga pagbabagong ito. Sir Joey, hello po. Salamat naman na nadalaw kayo ulit dito sa amin. Hi Gladys, good morning. Pero first of all, sir, I would like to congratulate you kasi dahil po sa advocacy ninyo, napakarami na po mga Pilipino ang talagang lumalaban sa kahirapan sa pamamagitan po ng pagnenegosyo. At yan po ay dahil sa pag-encourage niyo sa kanila, no? Kaya congratulations po. Well, dapat lahat na tayo ng mga entrepreneur na tumulong sa advocacy na to ng Go Negosyo. At yung bagong tagline namin na tagumpay mula sa kahirapan is really there to present yung mga entrepreneur na maliit na entrepreneur na naglaban sa kahirapan and who won over poverty. And in fact, these are the examples that we are trying to show to our Filipino people that kung lahat ng tao kaya magtagumpay mula sa kahirapan. Ang importante sa mga nakikita natin mga examples, yung nagtagumpay ay possess that what I call the Go Negosyo attitude. And it's a matter of the right attitude in life that gives everybody a chance to beat poverty. Pero sir, bakit yun ang naisip ninyo na idagdag sa ating tagline, tagumpay mula sa kahirapan? Ang dapat natin mapakita sa mga Filipino is that may nananalo na eh. It's not just lip service. What we're trying to tell everybody na there are 100 small entrepreneurs na i-feature namin sa bagong libro namin na lalabas ng March 8 na ila-launch namin. Itong mga story ng 100 small entrepreneurs, different stories. At nakikita natin dito paano sila nagtagumpay mula sa kahirapan. And that is the whole point sa bagong tagline namin na we want to show to our Filipino brothers out there that kaya natin. Philippines is not destined to be a poor country and every Filipino out there has a chance to move up in life. Pero sir, ano bang may expect ng ating mga viewers, mga Go Negosyo viewers with this new look and new tagline? Well, hopefully lahat ng mga na-feature namin sa libro ng small entrepreneurs, may interview nyo sa show natin at mas lalong may inspire ang mga televiewers natin. And of course, we want everybody to think positive na kaya natin na magtagumpay. Not only ourselves, as we all try to become successful as entrepreneurs, as people, as citizens of this country, mas lalong magtatagumpay yung bansa natin. And lastly, sir, your message to our aspiring entrepreneurs? Well, I'm inviting everybody to attend the Women Entrepreneurship Summit sa March 8 sa World Trade Center. This is the biggest event of Go Negosyo. And of course, we're not just inviting women, we're inviting men. And it's going to be very exciting. Gladys will be with us in our event. We will be launching yung book namin na 100 Small Entrepreneurs. Yung lessons learned by Francis Kong will be part of that book. And of course, we will be honoring 8 women who are an inspiration to a lot of Filipino women out there. They will be awarded also on March 8. So we're full of excitement. We've got Pilito Corrales, we've got a number of Pops Fernandez who will be there also to inspire and sing for all of us. So I'm inviting all the women out there. This is for you. March is Women Month. So hope to see all of you there. Yan, women power, ika nga no, sir. Thank you so much, Mr. Joey Concepcion. Talaga pong isang malaking inspirasyon kayo sa mga Pilipino nagnanais na magtagumpay mula sa kahirapan. At magbabalik pa rin po ang Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay mula sa kahirapan. Mare, negosyo ba hanap mo? Mag-Go Negosyo na! Sali na sa Babae, Tagumpay Ka ng Bayan Women Negosyo Summit sa March 8, Monday, World Trade Center. Maraming forum at seminars kasama ang mga Go Negosyo Angelpreneurs at mga eksperto sa negosyo. Marami ring business advice, franchise ideas at negosyo opportunities para sa inyo. And best of all, libre lahat ito! Welcome back mga suki! Kahapon po nalaman natin ang tungkol sa Philippine Transmen and Carriers Incorporated. At ngayon po maswerte nga tayo dahil makakasama natin ang babae sa likod ng lahat ng yan. Please welcome Miss Carla Limcauco. Hello, ma'am! Gladys, kamusta na? Salamat po't nadalaw nyo kami no, at napadaan kayo dito sa aking munting tindahan. Natutuwa naman ako na makapiling ka dito ngayon.
Naku, si Ma'am talaga. Ma'am, gusto ko po sanang malaman, kung from the very start po ba, itong klase ng negosyo na to, ang gusto nyo nang pasukin? Actually, it was my father's business. It still is. No? Siya nag-umpisa nito in 1979 and I joined the company in 1985. Oo. And he set this up kasi gusto niya talaga bigyan ng oportunidad yung mga Pilipino na maging seaman sa mga iba't ibang klaseng barko and also to promote shipping dito sa Pilipinas. Opo. Syempre po, no, nitong negosyo na to na medyo male-dominated, Yes, ano? yes, Hindi po ba very. kayo nahirapan? Paano niyo po na-overcome yun? Actually, it was really very hard, no? Kasi nga, it's very rare na makakahanap ka ng babae na handling shipping operations. But you know, what you have to do is prove yourself. Pakita mo na kaya mo, pakita mo na hindi ka natatakot, pakita mo na kaya mong sumugod at matuto. And so eventually, rinirespeto ka na rin at naniniwala na rin sila sa'yo. So, okay na rin. But it's not an easy job for a woman. It took actually maybe a few years before you can really adjust. Kasi syempre, yung pagtanggap ng tao sa inyo, lalo na yung mga kapitan sa barko or yung mga kausap namin na kliyente, naninibago sila na babae yung kausap nila. In fact, nung una, pag pinipirmahan ko yung mga dokumento, hindi ko sinasabi babae ako. Sinusulat ko lang yung initial ko, si... Hindi po yung talagang name niya. Oo. So, akala tuloy nila lalaki ako. So, syempre, sagutan kami. Akala nila lalaki ako. Until find out, only yun later na find out na, babae ka pala. Ko, at least, by that time, nakuha ko na yung respeto at pagtitiwala nila, di ba? Pero ano pong klaseng fulfillment ang nakuha niyo sa ganitong klaseng negosyo? Well, definitely, you learn so much from doing something that you've never done before, no? Nakabiyahe ako, I've met so many people, tapos marami na akong natutunan. At sa sarili ko, parang yung skills and capabilities ko have expanded kasi nga I'm doing something that I never expected to be doing in my life. So, it has allowed me a lot of growth din as a person. Kumbaga, hindi lang po sa iba, no, pero lalo na sa sarili. Oo, no? Malaking oo. growth ang nangyari sa inyo. Pero, nung mga dumating na pagsubok po sa inyo, dahil sabi nga, di ba, hindi madali, lalo na nung kayo nag-uumpisa na pasunurin itong mga kalalakihan, di ba? Yes, oo. Hindi naman po dumating yung time na medyo gusto nyo nang give up na. Wala naman pong ganung mga pagkakataon. Hindi naman, kasi yung tatay ko talaga yung tinuro sa amin yung tiyagain. Talagang kahit anong mangyari, kailangan magpursigi ka. Kasi doon ka lang magtatagumpay. Opo. And so, that is something na natutunan ko sa kanya na kahit gaano kahirap yung problema, kailangan huwag kang susuko at gagawin mo ang lahat until na masolve mo yung problema na yun. Sabi niyo nga ako kanina, no, hard work Yes. and perseverance. Importante po yan sa klase ng negosyo na pinasok niyo. Yes, and I think in any business actually. Pero ito po, sa mga nanonood po na, syempre, gusto rin maging negosyante, no? Pagdating ng araw, o kaya naman po interesado na pumasok sa klase ng negosyo na katulad po ng sa inyo, ano po yung tips na pwede nyo maibigay sa kanila? Kailangan kasi dyan ang maghanap ka ng partners na tutulong sa'yo, no? And you have to be able to be trustworthy and credible para pati yung mga taong kukunin mo and the seamen you will hire will be able to, will be willing to join you and will be willing to be a part of your organization. So it's very important that there's a lot of yung reputation mo and there's a lot of trust also with the people that you work with. Pinaka-importante sa lahat, syempre, babae, huwaging-huwagi si ma'am, dahil tinan nyo naman, di ba? Hanggang ngayon ay napaka-successful ng kanilang negosyo. And with that, ma'am, thank you so much, Miss Carla. Yes, thank you so much, Gladys, for having me here. Good luck din sa iyong bagong sari-sari. Oo. Ako. Salamat po, Miss Carla. Thank you very much. Alam mo, ang galing talaga ng mga babae, no, pagdating sa pagninegosyo. Hindi papauli, Biruin mo katulad na lang ni Miss Carla. Ang laking kumpanya nun, pero caring-caring niya. Oo nga po eh. Ay nga po pala, Miss Gladys, salamat po dun sa suggestion about sa food preservation. Magandang idea po yun. At saka yung parlor business na sinabi po ni Miss Kring kanina, ang dami kong nakuwang tip. Nako. Oo nga, no? Alam mo, para tuloy napaisip din ako. Ako kaya, magtayo rin kaya ako ng sarili kong parlor business. Tapos KSA Magic Beauty Parlor. Di ba? Okay yun, Nanalo. Perfect. Oo. Ay, alis na po ako. Kailangan ko na pong umuwi. Sige. Mauna ka na. Bye! Ay, nako mga suki.
I'm sure marami na naman kayong natutunan sa ating pong programa ngayon. At syempre, muling na-inspire na magtayo ng isang sariling negosyo. May mga negosyo books po kami, itong 21 Steps on How to Start Your Own Business na sinulat po na Dean Pax Lapid at Mr. Ping Soto, at ang 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs, available po yan sa mga major bookstores nationwide. And of course, marami pong salamat sa aming mga sponsors, Folded and Hang para po sa aking kasuotan, Nula, Dr. Vivian Sarabia, Dr. Nina Rodil de Luna of Dental Focus, Krisha Shoes, available po sa Trinoma and Landmark, Kids Ahoy Apparel, available po yan sa second floor ng Star Mall EDSA at open po sila for dealership. Campbell Tots Preschool, Reyes Hair Cutters, maraming salamat Ralph, and KC Magic Skin Whitening, available po sa SM Fairview, Star Mall Alabang, and SM Bikutan. For dealers, you may call 566-8029 or 0922-867-2377. Muli, hello, Mr. Mike Shinitzius of Red Coconut Beach Resort. At I'm sure marami na naman po kayo natutunan at magkita-kita ulit tayo next week. Ito pa rin po ang mas pinalaki, mas pinaganda, yung #1 negosyo partner on TV. Go Negosyo, kaya mo! So much fun the night.